Sabi ko, parang kakaiba to ah. Kakaiba na sa buong araw, nag-aaral tayo ng Biblia. Nagpapatulong pa nga ako sa kaibigan ko, nasaan yung John? Nagsisimba ako noon, ngunit hindi ko lubusang naiintindihan talaga ng sobrang bigat sa aking puso. Bakit? Pumapasok siya dito, ngunit hindi niya iniintindi. At lumalabas lang dito. At kakalimutan niya rin sa susunod na araw. Ganon. Ganon ang nangyayari sa akin. Ako ay Kristiyano matagal na, at ako ay nag-aaral ng Biblia, ngunit bakit parang hindi ko nadadama ang bawat salita ng Panginoon para sa akin? Hindi ko naiintindihan ito ng lubusan, ngunit laking pasasalamat ko na sa 5 araw na narito ako, ay naintindihan ko ng mas malalim kung ano nga ba ang plano sa akin ng Panginoon. Sa unang araw pa lamang, ako ay namulat na sa lahat ng kasalanan. Sinabi nga ni Brother Candy po ba, subukan natin na ilista lahat ng mga kasalanan natin. Sa tingin ko, sa notebook na ito, hindi pa sapat. Parang aabutin pa ng 5 notebook siguro kasi hindi siya kakayanin dahil puno ako ng mga kasalanan. Nag-guilty kagad ako. Pag uwi ko, sabi ko, ikakwentuhan kami ng kaibigan ko, sabi ko, hala, ano yun? Una pa lang, utos pa lang, wala na. Pegi na kagad ako. Impyerno agad. Diba? Parang wala na talaga akong solusyon. Wala nang plano siguro. Sumunod na araw, pinag-aralan natin ang Biblia kung saan siya nagsimula. Sino ang mga tao, sino ang likod dito, sino ang mga nagsulat, basta lalo akong natuto. Bagamat may tanong pa rin sa aking isipan, bakit nga ba ako naparito at talaga bang masusolusyonan lahat ng aking problema at talaga bang may solusyon sa aking mga kasalanan dahil pakiramdam ko, wala na to. Ang bigat na eh. Ang dami na eh. Sabi nga ni Brother Ken, kahit himay-himayin pa ang aking katawan, nako, kahit ni daliri ko, sa tingin ko matcha-chop-chop pa to hanggang 20 peraso. Bakit? Kasi nga puno na ng kasalanan. Ganun yung nararamdaman ko. Sumunod na araw, pangatlo, dito talaga, inisa-isa ni Brother Ken at nung tayo'y nanood, napuno ako ng talagang guilty sa akin. Kasi dito, naisa-isa na yung lahat ng kautusan mula sa Genesis. Sabi ko, look, unang utos pa lang. Uwi niyo na ako dito, nag-guilt trip na talaga ako. Parang gano'n na talagang nararamdaman ko. Lalo na tayo ay nabubuhay. Sa akin, mga kapwa-kabataan, sa mga youth, kadalasan, sa murang edad pa lamang, kahit nananalaytay na sa dugo natin ng kasalanan, punong-puno pa tayo at nadadagdagan pa tayo ng kasalanan sa murang edad. Bakit? Tayo'y namuhay na sa teknolohiya. Ang mga kasalanan ay mas bulgaran nating nalalaman, hindi lang sa atin kung hindi para rin sa iba. Nalalaman natin sa social media. Hindi po ba? Napapasa natin, nagiging biruan natin, at hindi natin alam, napakabigat na ng kasalanan natin. Napakabigat na ng kasalanan ko. Kaya sa pangatlong araw pa lamang, talagang lugmok na lugmok ako. Pag uwi ko doon, nakaupo lang ako, sabi ko, maliligo ako, pero wait lang ha, may iniisip pa ako. Iniisip ko yung kasalanan ko. Grabe. Ano yun? May solusyon pa ba doon? May plano pa ba sa akin? Parang walang-wala na. Iniisip ko, worth it pa ba na nakikinig ako ng mga salita sa Biblia kung punong-puno naman ako ng kasalanan para sa akin? Iniisip ko, yung upuan na yan, hindi ko deserving yan. Kasi ang dami kong kasalanan. At sa pangatlong araw, dito na nalaman natin yung salvation. Dito na natin nalaman yung mga talagang hatid ng Panginoon sa atin, papaano niya tayo sinalba. Dito, napagtanto ko na, grabe, iniisip ko hindi ako worth it sa upuan na yan, pero ang hatid sa akin ng Panginoon, hindi na worth it ka sa upuan na yan. Makinig ka kahit ilang oras ka pa, ilang araw ka pang umupo na yan, may hatid akong pagmamahal at mensahe para sa'yo kasi mahalaga ka sa akin. Yun yung narealize ko sa 4 na araw. Sabi nga rito, sabi nga sa Isaiah, chapter 44, verse 22, aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalansang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin, sapagkat tinubos kita. Sa pinakahuling salita, tinubos kita.
Hindi po ba sa bawat isa na narito, nang narinig nyo ang salitang yon, napakagaan sa pakiramdam? Di ba? Nung sinabi niyang, tinubos na kita gamit ang aking dugo, ay talagang 100% aakyat tayo. Kaya yung dugo na kanyang sinakripisyo nung siya'y pinako sa krus ay napakagaan sa pakiramdam. Naghirap siya nang wala siyang kasalanan. Nakikinig tayo sa mga mensahe niya at pinag-aaralan natin kung papaano nga ba tayo maliligtas. Ngunit hindi natin alam na tayo ay ligtas na pala. Hindi natin alam na matagal na pala tayong ligtas. Bakit hindi natin alam? Kasi nahahaluan na tayo ng distraction sa paligid natin. Iniisip natin, nagsisimba naman ako tuwing Sunday. Sumasali pa ako ng youth night. Pero bakit ganun? Hindi ko pa pala alam na nasalba na ako. Kasi hindi natin kinikilala ang bawat salita, ngunit binabasa lamang natin. Hindi siya tumatagos dito. Binabasa lang siya nito at lumalabas din dito. Ganun yung nararamdaman ko. Bakasyon namin ngayon at nakatutuwa na nangyari siya sa aking bakasyon. Bakit? Naging free ako sa mahabang araw na ito at naging makabuluhan siya. Bakit? Kasi yung bakasyon ng ibang tao, nagsiswimming sila eh. Ako yung bakasyon ko, nag-aaral ako ng Biblia. Nakatutuwa dahil nagamit ko yung aking bakasyon sa makabuluhang bagay. Feel ko pag uwi ko, yayakapin ko agad yung nanay ko. Magpapatawad ako sa kanya, magsusorry ako. Kung kaya pang lumuhod, kasi hindi nga masulat lahat ng kasalanan ko sa notebook na to, hihingi ako ng patawad sa lahat ng mahal ko.